Sir, good morning po. May pipick up po Lalamove po. Kay ano po, yung nagtitinda daw po ng Boss Sausage. Uncle Boss Sausage. Sige po, magbabayad daw po siyang GCash po. 346 minutes later. So guys, to give you guys some context, may nakuha akong booking mula sa bahay going dito sa Imus pickup. Tema ng booking na nakuha ko, parang since ako ay isang middleman lang naman sa transaction nitong pickup and drop po. So ang role ko is yun, magpi-pick up lang ako ng item, ganyan. So basically, no, yung nag-book na si drop off is nag-message sa akin na kung wala daw tao doon sa pickup location, inform ko daw siya, ganyan, ganyan. Kasi may bibilin siyang item doon sa pickup. Noong nakarating na ako sa pickup location, tapos yun, kinonfirm sa akin ng pickup kung sino yung nag-book, tapos anong pangalan nung nag-book. So ako naman yun, nagbigay ako ng details. Hanggang sa sabi kasi sa akin nung pickup, wala naman daw nag-message sa kanya, wala naman daw nagsabi sa kanya na may Lalamove na magpi-pick up, ganyan ganyan. So ako, syempre, ang ginawa ko, minessage ko yung drop-off na ito po, nandito na po ako sa pickup, wala daw po nag-book, ganyan ganyan ganyan. Tapos nung na-confirm na yung booking ng pickup, ang sabi, may babayaran pa daw. So syempre, another hintay na naman kasi hindi pa pala bayad. Di rin daw kasi makontak ng drop-off yung pickup kasi yung number wala, tapos parang sa page lang sila na yata nag-usap, ganyan ganyan. Ayun na nga, nung naghihintayan na kami ng payment ng drop off, inabot kami ng 30 minutes or more than pa nga. Dumating ako doon ng 8:45, nakaalis ako doon 9:25. So basically 30 minutes kami naghintay. Naiinis na rin yung pickup kasi naiintindihan niya yung rider na every minute count, kumbaga. 30 minutes kami naghihintay doon. Pareho kami ng pickup na sana bago mag-book, binayaran muna, kinonfirm muna, hindi yung binook mo agad nang hindi pa nako-confirm. Siyempre, magiging kawawa. Una-una ako, rider. Nagbe-base lang din naman ako sa booking ko anong details. Yung pickup din, siyempre, hindi naman niya basta-basta bibigay sa akin yung item hanggat di ko pa nababayaran. Pwede nga na, abonohan ko na lang kaso wala akong pang abono para hindi na maghintay ng matagal naging problema daw nung drop off kaya hindi agad makapag-send. Yung GCash daw ng asawa niya, nagkakaroon ng problema, ayaw daw ma-open, ganun. Tsaka, naghintay na rin ako 15 minutes na rin ako naghihintay. Sabi ko, parang gusto ko na i-cancel. Hindi na. Ganun din naman, nagsabi rin naman na babayaran ganyan. Sige ka ako. Tingin ko na to, baka may reason naman.